We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Hindi nakilahok sa malawakang tigil pasada ngayong araw, October 16, ang ilang transport group sa Batangas. Tiniyak naman ng Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association o BACJODA na may masasakyang jeep ang mga commuter. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, alam mo, malaki kasi yung panghihinayang ng ilang tsuper ng jeep sa maaring kitain nga naman daw nila kung inihinto nila yung pamamasada ngayong araw. Walang tigil pasadang naganap ngayong araw ng Lunes sa Batangas. Sa gitna yan ay kinakasang tigil pasada sa ilang lugar sa bansa ng grupong Manibela. Protesta umano ito ng grupo para tutulan ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan na magfe-phase out sa mga tradisyonal na jeep sa bansa. Sa kabila ng transport strike, siniguro ng Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association o BACJODA sa mga commuter na may papasadang mga traditional at modern jeep sa Kalakang, Batangas. Una, ang Batangas po ay kami naman po ay meron na po kaming mga sariling kooperatiba na aming tinayo. Padalawa, kami ay naniniwala naman kung ano man ang ipinaglalaban po ng Manibela ay yun po ay sarili lang pananaw. Kami po naman ay naniniwala na ang isang problema po ay pwedeng tugunan na hindi po dinadaan natin sa pagwiwelga. Naaawa rin daw ang ilang tsuper sa mga commuter kung ipaparalisa nila ang public transportation at tumigil sa pagbiyahe. Ayon sa grupo, handa silang serbisyuhan ng riding public dito sa probinsya ng Batangas. Wala naman daw naging pag-uusap sa pagitan ng BACJODA at ng Manibela. Ay unang-una, walang sasakyan natin mga pasahero. Ang gagaling na Rosario, ang gagaling Ibaan, wala sasakyan. Mahirap naman hong sumama sa wala kayo ng pamilya. At ang isa pa ho ay marami hong bayaran. Tayo po ay meron pong mahigit na 5,000 po ang may prangkisa po dito sa probinsya. Okay. Bukod pa po yung mga kolorong na mga nabiyahe po sa mga bukid-bukid. Pero meron po ring mga pailan-ilan ang mga nakikisimpatya po sa grupo ng Manibela. Samantala, may ilang paaralan sa Laguna ang nag-anunsyo ng kanselasyon ng face-to-face classes dahil sa transport strike ngayong Lunes. Pero tuloy ang online at modular classes sa mga apektadong lugar ng tigil pasada. Ivy, sa pag-iikot natin kanina dito sa Batangas City kaninang umaga, ay nakita natin na marami naman ngang pumasadang pampasaherong jeep at yung sinasabi ng grupong BACJODA, hindi naman naparalisa yung public transportation. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Panibagong dagdag bawas na naman sa mga produktong petrolyo ang nakaambang ipatupad ng mga kumpanya ng langis bukas, October 17. Tinatayang aabot sa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang piso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro sa kerosene. Pero bad news para sa mga gumagamit ng gasolina dahil may inaasahang taas presyo na 40 centavos hanggang 60 centavos sa kada litro sa gasolina.
Nanawagan ng tulong ang kaanak ng isang guro sa Tuwi, Batangas na 3 araw na umanong nawawala. Nagpadala na rin ang Tuwi Police ng flash alarm sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa lalawigan at Karatig Probinsya. Ang detalye sa report ni Denise Abante. 3 araw nang hinahanap ng pamilya ang 26 anyos na guro at beauty queen na kinilalang si Catherine Camilon, residente ng Barangay Rilio, Tuwi, Batangas matapos umano itong umalis ng kanilang bahay mag-aalas 6 ng gabi noong Biyernes sakay ng kanyang SUV. Sa kwento ng kanyang ina sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, huli raw niyang nakausap ang anak noong Biyernes na magpaalam itong pupunta sa Batangas City dahil may katatagpuin itong isang tao. Ang huling mensahe raw sa kanya ng anak, nasa isang gasolinahan siya sa Bawan, Batangas. Ilang oras pa ang nakalipas, hindi na nila matawagan si Catherine. Simula nga ho nang mauso yung cellphone na yan, yung internet na yan, wala ho siyang araw na hindi siya nagsasabing, ina, nandito ako, ina, ako'y nagkain. Ganyan ho, updated ho siya, ina, ako'y pupunta doon maya-maya, bibili ako ng gayon. Labis ang pag-aalala ng pamilya ng nawawalang guro kaya humingi na sila ng tulong sa kapulisan para sa agarang paghahanap sa anak. Upon receipt of the said information to MPS, conducted flash alarm in relation to the reported missing person to locate and ascertain the whereabouts of Miss Catherine Camilon. Nag-request na din po tayo ng mga CCTV kung saan po siya huling na-update ng pamilya. Walang CCTV sa gasolinahang unang napuntahan ng pulisya, ngunit patuloy pa rin silang nagsasagawa ng backtracking sa iba pang posibleng pinuntahan ng nawawalang guro. Panawagan naman ng nanay ni Catherine, Anak, ikaw ay umuwi na. Kung nasaan ka man, sana ikaw ay maayos, sana iligtas ka. Anak, umuwi ka na, ikaw ay hinihintay na namin. Birthday ng ina eh. Yun na lang ang gawin mo sa birthday sa akin. Anak, umuwi ka na. Kami naiinip nang ikaw ay makita. Miss ka na namin, anak. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay ang driver ng ambulansya sa Pinamalayan Oriental, Mindoro matapos tumagilid ang minamaneho nitong sasakyan. Nakapaghatid pa raw ng pasyente ang driver bago mangyari ang aksidente. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Basag ang salamin sa unahan at likuran ng ambulansyang ito nang tumilapon sa bakanteng lote sa gilid ng kalsada sa Barangay Papandayan, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Patay nang dalhin sa ospital ang driver nitong si Russell Adarlo matapos sumalpok sa poste at concrete barrier ng kalsada linggo ng gabi. Ayon sa pulisya, pabalik na sa bansud ang biktima matapos niyang maghatid ng pasyente sa bayan ng Socorro. Yung mga tama niya lang ay yung sa bugbog po ba ng siguro sa loob ng sasakyan, yung pagkaulong-gulong ng sasakyan. Yun po yung mga nakita lang na initial. Sa investigasyon, basa ang kalsada dahil sa pag-uulan sa lugar. Madilim sa kalsada at wala raw kuryente ng mga sandaling yon. Mag-isa lang daw sa ambulansya ang driver. Talagang aksidente at nakabilisan din po siguro ang kanyang pagpapatakbo dahil pabalik na po siya ng bansud. Baka meron po siya ulit na pasyente na seservisyohan. Sinusubukan pa na makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing driver. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Ipinapayo ng pulisya sa mga nagmamaneho ng anumang uri ng sasakyan na doblehin ang pag-iingat sa pagdadrive, lalo na kung basa ang kalsada. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pasintabi po mga kapuso, sandamakmak na mga langaw ang reklamo ng ilang residente sa isang barangay sa Batangas City. Ang mga langaw nagmumula umano sa isang manukan. Narito ang report ni Denise Abante. Kama yan, kama namin yan. Pero nakakadiri higaan, puro langaw. Iyan daw ang gabi-gabing problema ng 38 anyos na si Rhea sa tuwing matutulog sila. Ang dapat sana'y mahimbing na pagtulog na papalitan ng inis at pangamba dahil ang mga katabi niya sa kama, hindi lamang ang mga anak at ang kanyang asawa, kundi pati na rin mga langaw na. Nang puntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang lugar ni Rhea, bumungad sa news team ang sandamakmak na mga langaw sa mga fly trap ng ilang mga residente sa lugar. Pangamba nila ngayon ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Bukod po sa hindi kami makakain ng maayos, hindi rin makatulog, talaga pong pati mga pagkain namin, ang dami pong natatapon. Kasi pag nadapuan, nag-iiwan sila ng
itlog nagkakaroon ng uod. Kaya hindi na po namin makain. Ang itinuturong dahilan ng mga residente sa pagdami ng langaw ang poultry farm na malapit sa lugar. Ayon sa pamunuan ng poultry farm, posibleng ang pag-uulan nitong mga nakaraang araw na lumulusot sa mga sirang yero na nagiging dahilan ng pagkabasa ng mga dumi ng manok ang siyang rason ng pagdami ng langaw sa lugar. Pag nabasa ang ipot sa loob ng building, nagiging uod at larva hanggang sa mamaya nagiging langaw niya. Sinali na rin namin yung pagsasaipon, yung paghigop ng maduming bagay doon sa septic tanks namin. Yung fish net to avoid yung entrance, exit ng langaw, pinalitan na rin namin dahil medyo may mga butas na rin. Puspusa na rin umano ang pagsasaayos ng mga sirang yero at ang paglilinis ng mga dumi ng manok sa manukan. Hiling ng mga residente gaya ng 78 anyos na si Aling Ligaya na kaagad masolusyonan ang problema nila sa mga langaw. Ay baka ako kami magkasakit pagka kami lagi nang makita namin yung kape. Kalahati pa mayroon naman nakakasulbot na langaw. Kung maraming nasasayang talaga, kung nga namin mawala yung langaw na yan, para naman makaayos sa bahay. Pagtitiyak ng pamunuan ng poultry farm na palagi silang nakikipag-ugnayan sa barangay at sa City Environment and Natural Resources Office. Kailangan talaga meron kaming program para sa flies control kung tawagin natin. Lagi naman kami nakikipag-meeting sa barangay kung may mga ganyang problema at open naman kami sa aming mga kapitbahay. Every time na meron sa kanila, kahit konti pa lang, sa amin para mabigyan namin ng gamot, pang-stage, para hindi na kumalat. Oo, nakapag-ugnayan na kami. Pumunta na ako nung isang araw doon. Hindi pwedeng pabayaan kasi sabi ko nga, reklamo na ng diretso. Sinarado, isarado na ng istulo yan. Kasi nung una, okay naman palagi. Tumawag at nagpadala na rin ng mensahe ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa Batangas City Enro, ngunit wala pa silang tugon hinggil dito. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Basag ang salamin at tila nayuping lata ang unahan ng isang van nang makasalpukan ng isang truck sa Maharlika Highway sa bahagi ng Santa Maria, Calawag, Quezon. Patay na nang dalhin sa ospital ang driver ng van. Ang isa sa dalawa nitong pasahero nasawi rin nang maipit sa lakas ng pagkakabangga sa truck. Sa impormasyon ng pulisya, nasa southbound lane ang truck sa direksyon Pabicol nang mabulaga sa kasalubong na van. Sa lakas ng banggaan, wasak din ang unahan ng truck. Sugatan ang driver nito at agad siyang isinugod sa ospital. Lumalabas pa sa inisyal na investigasyon na nawala ng kontrol sa manibela ang nasawing driver ng van dahilan ng banggaan. Inaalam pa ang kabuang danyo sa aksidente habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Nasunog ang isang motor shop sa Labo, Camarines Norte at nadamay pa ang katabing establishmento. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Pasado alas 7 kagabi nang sumiklab ang apoy sa motor shop na ito sa Barangay Anahaw, Labo, Camarines Norte. Mabilis umanong kumalat ang apoy na tumupok sa naturang shop at katabi nitong establishmento. Bagamat kaagad na nakaresponde ang BFP Labo na 50 metro lang ang layo sa nasusunog na establishmento, hindi rin ito kaagad na apula dahil flammable ang laman ng naturang motor shop habang ang katabing establishmento naman ay foam ang laman na naging dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Tumulong na rin ang ilang mga residente at iba pang mga fire station mula sa Karatig Bayan, maging ang Prime Water Camarines Norte sa pag-apula ng apoy. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nagtagal ng 1 oras. Alas 9 na ng gabi nang ideklara itong far out.
Po after po nung matapos yung na-fire out po natin yung sunog kagabi ay 3 beses pa po kami bumalik para po nagre-rekindle po kasi dahil made of rubber kasi yung mga nasunog na ito. Inaalam pa ang halaga ng pinsala ng 2 establishmento at kung ano ang naging sanhi ng sunog. Walang naiulat na nasaktang residente pero isang bombero ang nagtamo ng slight injury matapos na madulas habang nag-aapula ng apoy. 3 anggulo po ang tinitingnan namin Pwede pong maaaring sa electrical po ang nangyari sunog or else naman po dun po sa mga baka po may naiwanan silang niluluto doon kasi po ang possibility po na nagsimula yung sunog dun po sa pinaka-inner part po talaga nung area. Pero sa ngayon po ay hindi po talaga po namin matukoy kung ano pa po ang naging sanhi ng sunog. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Sinimula na ang rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City. Kaya naman hindi muna pinahihintulutan ang pagdaan ng mga motorsiklo sa tulay. Balitang Barangay, hatid ni Paul Hernandez. Tuluyan ang isinara para sa mga sasakyan ng tulay ng Dumuklay sa Batangas City. Tanging pathway para sa mga taong dumaraan ang iniwang bukas sa bahaging ito ng tulay para sa tuloy-tuloy na rehabilitasyon dito. Sa ilalim, naibaon na ang ilang sheet pile para sa flood control nito. Kasabay niyan, binubuo pa rin ang riprap sa kabilang dulo ng tulay. Yung sa isang side ng abutment, yung going to Libho, siguro yon nasa ano na yan, yung scope of work sa riprap, yung sa abutment, siguro nasa 70% na yung nire-riprapan nila doon. For safety din po natin at nila po na mga dumadaan doon. Hindi pa po natin pwede siyang padaanan sa mga sasakyan kahit po motorsiklo. Nasa 16 na manggagawa ang nagtutulong-tulong sa proyekto. Aminadong kalaban nila sa paggawa kapag may sama ng lagay ng panahon. Sabi ng City Engineer's Office, mahigit 20% na ang progress sa proyekto. May mga materyales pa raw na paparating para rito. Nung yan ay nagkaroon ng pre-con, ang tao namin at saka yung contractor, isa sa mga requirement is yung magandang delivery ng mga construction materials. Dahil ito nga po ang magiging gagamitin natin para hindi po tayo magkaroon ng zero backlog. Panatag na ang loob ng ilang residente sa nakikitang rehabilitation project. Natutuwa po kami na finally po naumpisahan na ang pagpapagawa ng tulay na ito dahil ang hirap po kasi dahil nahihirapan nga po kami sa pagdaan. Maganda ngayon at kita naman natin na may equipment na sa at saka may mga rekrap ng mga tabing ganyan. Sa April 2024 ang target completion date ng rehabilitasyon na may budget na mahigit 20 milyong piso. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, October 17, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at row clearing ng mga linya. Samantala, sa October 17 din, mawawala ng supply ng kuryente ang mga bayan ng Santa Teresita at Balayan, Batangas sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang maglinis ng mga linya. Wagi ang San Sebastian Golden Stags kontra EAC Generals sa score na 86-70. Ang nangunguna sa team standings ng NCAA Season 99, alamin sa report. Wagi ang San Sebastian Golden Stags kontra EAC Generals sa kanilang naging harapan kahapon sa NCAA Season 99. Nagtapos ang laro sa score na 86-70. First half pa lamang ng laro, hawak na ng Golden Stags ang kalamangan at hindi ito pinatikim sa Generals. Bida naman sa naging tapatan si Raymart Escobedo na itinanghal bilang player of the game at nakapagbitaw ng 23 points para sa kanilang koponan. Samantala, ibinigay naman ng Perpetual Altas ang ika-7 pagkatalo ng defending champion na Letran Knights matapos nila itong mapatumba sa score na 74-59. Dikit ang palitan ng puntos ng dalawang koponan sa unang bahagi ng laro pero nagsimulang makuha ng Perpetual Altas ang kalamangan bago ang umpisa ng huling quarter.
Sa naging tapatan naman ng Benil Blazers at Arellano Chiefs, nakuha ng Benil Blazers ang pagkapanalo sa score na 72-66. Nagtapos ang first half ng laro na may 10 lamang na puntos ang Chiefs kontra Blazers. Pero sa pagpasok ng third quarter, doon na nagpaula ng 3 si Migs Oxon at nabalik sa Blazers ang kalamangan. Naging mas madikit pa ang laban ng dalawang koponan sa huling quarter ng laro, pero mas naging mainit ang Blazers at nanguna. Para naman sa team standings, nangunguna na ngayon ang Mapua Cardinals na may 6-1 card. Pumapangalawa na ang LPU Pirates. Sa ikatlong pwesto naman ang San Beda Red Lions. At nananatili namang nasa pinakaibaba ng listahan ang defending champion na Letran Knights na hindi pa nakakapagtala ng panalo. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang katao habang sugatan ng 2 iba pa sa karambola ng 3 sasakyan sa Ibaan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on arrival nang isugod sa ospital ang 57 anyos na si Orlando Sibaluka, tubong San Miguel, Bulacan at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Matala, Ibaan, Batangas matapos mabangga ng kasalubong na SUV ang sinasakyan nitong tricycle kahapon. Sa investigasyon, papunta sana sa bayan ng Ibaan ang sinasakyang tricycle ng biktima habang patungo naman sa Rosario, Batangas ang SUV nang mangyari ang aksidente. May iniwasan daw po siya na yan din. Pag-iwas niya po, babalik na po sana siya, sumabog yung gulong niya, nawalan po siya ng kontrol sa manibela. Unfortunately, during the incident po, natamaan po yung carrier side ng tricycle na naging dahilan po para umikot yung tricycle and kumalsik po yung ating biktima. After po noon, kinabig po ng sasakyan para po pabalik po ulit sa kanyang way. Ngunit hindi na din po na-control, tumama po siya doon na nakapark din po sa gilid. Ayon sa pulisya, agad na isinugod sa ospital ang driver at isa pang pasahero ng tricycle na nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kasalukuyan pang nasa kustodiya ng Ibaan Police Station ang driver ng SUV habang hindi pa tapos ang usapan ng mga sangkot sa aksidente. Naiuwi na rin daw ang mga labi ni Sibaluka sa Barangay Matala, Ibaan, Batangas. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima at ang driver ng SUV. Iba yung pag-iingat sa kalsada ang payo ng mga otoridad sa mga motorista. Bago po tayo sumampa sa ating mga sasakyan, dapat po ay siguraduhin natin na yung ating mga sasakyan ay in good condition and at the same time po yung ating sarili ay maayos din po at roadworthy po yung ating sarili at sasakyan para po maiwasan yung mga insidente po na nangyayari sa daan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa trough ng low pressure area, localized thunderstorms at northeasterly surface wind flow. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Marinduque, Mindoro Provinces at Palawan. May heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa mga susunod na araw o linggo ay ideklara na ang pagpasok ng amihan. Depende kung magpapatuloy ang pag-iral ng hangin mula Hilagang Silangan.
Aarangkada na sa Huwebes, October 19 ang campaign period. Kaya naman inaabangan na ng ilang botante ang magiging estilo ng pangangampanya ng mga kandidato para makakuha ng boto. Sundan yan sa report ni Paul Hernandez. May 3 araw pang hihintayin ang mga kandidato bago ang simula ng campaign period para sa Barangay and SK Elections 2023. Ayon sa COMELEC, kaunting tiis pa raw para sa mga kandidato. Mainam nang hintayin ang araw ng pangangampanya kaysa mauwi lang sa wala ang pagtalima nila sa polisiya kung magsasagawa ng premature campaigning. Dalawa po ang kinalalabasan niyan. Yung Section 80 po na yan, pwedeng maging ground for disqualification under Section 68 po ng Omnibus Election Code at pwede pong maging ground yan for an election office under Section 261 po ng Omnibus Election Code. At habang puspusan ang paghahanda ng mga nag-aasang makapwesto sa barangay, inaabangan naman ng ilang botante ang magiging estilo ng panliligaw sa kanila. Ang dating student leader na si Aaron, hindi na raw uubra sa kanya ang mga pulyeto o poster sa pangangampanya. Somehow not convincing sa lahat ng pagkakataon. It's a matter of kung sino yung kilala ko talaga for myself na leader. For me, yung talagang pagiging competent sa lahat ng ginagawa mo. Dahil 5 taon nang walang BSKE, malaki raw ang inaasahan nila sa mga tumatakbo at mananalong kandidato. Mga bibigay ang hinihingi, halimbawa tutulungan ko kayo. Halimbawa, nahingi kami ng kaunting tulong na tinihingi ko kuhan. Mangangako sila, pero pagka lumabas na, wala na. Kung ano yung sinasabi nila pag nangangampanya, dapat gawin nila kung mananalo sila. Para sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, na bukod sa mga pamphlet at poster na ibinabalandra ng mga kandidato, makakatulong din kung magbibigay sila ng resume sa botante. Dito raw mas malalaman ang background ng mga kandidato. Isang paraan yan ng pagpapakilala doon sa possible constituents nila. Kailangan kilalanin talaga sila ng mga constituents nila doon sa kanilang barangay. Sa mga common poster area na itatalaga sa barangay lamang, pinahihintulutan na magdikit ng campaign paraphernalia. Pwede rin sa mga pribadong establishmento o bahay kung may pahintulot ng may-ari. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pinusuan ng netizens ang cute photo ni Dennis Trillo at anak na si Dylan habang namamasyal. Samantala may cameo appearance si Alice Dixon sa Maging Sino Ka Man. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Hindi lang ang mga kwela na TikTok videos ng Love Before Sunrise star na si Dennis Trillo ang patok sa kanyang mga fans at netizens. Good vibes din ang dala ng cute bonding photo nilang ito ng kanilang anak ni Jeneline Mercado na pinusuan ng netizens. Hirit nga ng ilan, para lang daw silang nasa eksena ng K-drama. Bago pa man matapos ang sinusubaybayang Maging Sino Ka Man, isang bagong karakter ang mapapanood sa special limited series na gagampanan ni Alex Dixon. Makakaeksena niya ang mga bida na sina Barbie Forteza at David Licauco. Hindi pa sinabi kung ano ang magiging papel ni Alice sa serye, kaya dapat raw na abangan ang kanyang karakter. Samantala matapos mabuking ni Carding ang pagbabalat kayo ni Monique bilang si Dino, aaminin na rin ito sa mga bata ang tunay niyang pagkatao. Matatanggap pa kaya ni Carding si Monique? At ano kaya ang bagong hakbang na gagawin ni Monique? Ang mga maaksyong eksena sa Maging Sino Ka Man tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, matuto kung paano ang tamang pagtatanim, pagpaparami at pangangalaga ng kawayan. Magkakaroon ng bamboo training seminar na gaganapin sa October 21, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Ituturo din dito kung paano kumita sa mga tanim na kawayan, ang kahalagahan nito sa kalikasan at kung paano ito nagagamit sa landscaping. Para sa iba pang mga detalye at sa mga nais sumali, maaaring tumawag o mag-email sa numero at email address na makikita sa inyong TV screen. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Mga kapuso, 70 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.